What's up guys, this is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. Now, if you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button, yung nasa baba, yung red button, at yung bell notification na katabi nito for you to get notified for my future uploads. If you are also using social media like Twitter, Instagram, and Facebook, please follow me at I Love Tanchong, and let's keep in touch. Please also visit my blog. It's www.ilovetanchong.com. And today, pag-uusapan natin ngayon kasi talagang December 1st ngayon at ramdam na natin ngayon ang Pasko. Talagang narinig ko na yung mga tugtog sa MRT, sa elevator. Talagang pamasko na yung mga tugtog. And speaking of pamasko, as we all know, na ang Filipinos talaga, we are very family-oriented when it comes to celebrate a certain event. Especially yung Christmas, lalo na ang Noche Buena, na we have to celebrate together with our loved ones. Speaking of pamasko, I just want to share you my fondest memory of Christmas na nangyari sa akin. As we all know, I am working in a BPO company wherein panggabi ang pasok ko, and we are servicing the US people na hindi masyadong nag-celebrate ng Pasko. Kami, papasok kami 24 ng gabi, which is in celebration sa Pasko, na supposedly kakain tayo ng mga Noche Buena with family members. And ipinagpaliban namin yun kasi kailangan namin pumunta sa trabaho para kumita ng pera, and for them also. This is the most challenging part of being a call center agent kasi talagang ito yung hindi ko makakalimut. Every year, instead of guys are excited, talagang mas excited pa kami sa 13-month pay kaysa doon sa 24 ng gabi kasi malulungkot lang kami kasi talagang hindi kami makapag-celebrate. I-share ko lang nung last year, 10 years na kasi akong nag-work sa BPO at 10 years na akong hindi nakapag-celebrate ng Pasko with my family. Alam ko na pag 24 ng gabi wala, nagtatrabaho ako. And parang daig din namin na parang OFW kasi nga talagang nagtatrabaho kami na hindi kasama yung family. Doon nasa Pilipinas lang din naman kami, di ba? Pero good thing naman, ang company naman meron naman talagang pakain sa 24 ng gabi. I just want to share you ng last year ko na talagang may pakain sila, and we all, the employees, nag-celebrate din kami sa loob na parang family, and that's very important kasi nga kung hindi mo man ito maranasan dahil sa Call of Duty at least sa company, parang mga kaibigan kayo at parang magkapamilya din kayo na kumakain sabay-sabay ng lunch kasi nga kahit nagpuputukan na sa labas dahil sa pag-celebrate ng Christmas, kumakain kayo sabay-sabay ng lunch kasi nga nasa flow kayo ng trabaho at libre din naman yon, at good thing, double pay naman siya. So share ko yung last years, may mga pakain yung company, tapos iniisip ko lang din na alam mong medyo malungkot deep inside, iniisip ko na lang on a positive note na at least kumikita rin ako ng twice. Wala naman masyadong workload for that day. Talagang kailangan lang namin pumasok. 10 years akong nag-celebrate ng Pasko na sa office. It's quite sad on my part, but on a side note, at least kasama ko yung mga ka-workmate ko na we are in the same page, na nag-celebrate kami sa isa, and yun yung hindi ko makakalimutan na kumakain kami sabay-sabay, nag-exchange gift din kami on the same night, na iniisip na lang namin na family members namin ng isa't isa, kumakain kami, nagtawanan kami. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutan na Christmas last year. Now, I just want to ask you guys, what is your fondest memory of Christmas? And share it below sa comment box, and let's discuss kung ano yung mga hindi mo makakalimutan na talagang extraordinary, na alam mong pagtanda mo na naka-rocking chair ka na, matatandaan mo talaga bukod sa mga pagkain. So, ayun, syempre, please watch more related videos kasi mag-upload pa ako ng mga videos every day kasi kailangan ko makabuo ng 12 vlog every day, and that's it. Gusto ko lang i-share sa inyo na kahit hindi ko man kasama yung family ko na mag-celebrate ng Christmas every 24 of the year for a span of 10 years, at least meron ako mga ka-office mate na kasabay ko kumain and we treat each other as a family members. Yun lang naman ang pinakamasaya doon. So thank you so much for watching. This has been Jonathan Orbuda. Click that subscribe button yung below nyo dyan, and also yung link dyan to visit my blog is www.ilovetanchong. To watch more related videos, click here. This has been Jonathan Orbuda. Thank you so much. Merry Christmas. Bye-bye!